Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa loob ng isang modernong kondo sa Makati? Si Lorenzo, isang retiradong guro, ay dala ang misteryo ng kanyang nakaraan sa bago niyang tirahan. Pero hindi niya inasahan na ang mga anino ng kanyang isipan ay magiging totoo pala. Sa kwentong ito, saksihan natin ang paglalaro ng haring dilim sa isip at realidad. Mula sa marahas na kilos hanggang sa mga kakaibang guni-guni na bumabalot sa pamilya. Huwag palampasin ang bawat sandali ng takot dahil sa bawat sulok ng kwentong ito, may nag-aabang na lihim na sadyang nakakapangilabot. Naglalakad si Lorenzo sa loob ng isang modernong kondominium sa Makati. Hawak ang kanyang lumang maleta at ilang kahon ng mga gamit. Sa kanyang mga mata, bakas ang pagkalito at pagtataka sa bago at hindi pamilyar na kapaligiran. Tila isang bata na nawawala sa isang malaking mall. Hindi niya mawari kung saan siya patutungo sa lugar na ito na malayo sa kanyang nakasanayan. Samantala, si Clarissa, na kanyang ikalawang asawa at nasa 50s ang edad, ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit sa loob ng unit. Nag-uusap sila tungkol sa kung paano mas makakabuti para kay Lorenzo ang manirahan sa Makati dahil malapit lang ang mga ospital at klinika para sa kanyang mga check-up. Pero sa likod ng praktikal na rason na ito, may pahid ng lungkot sa boses ni Lorenzo na tila may hinahanap na hindi mahanap sa mga pader ng kondominium. Isang araw hindi na nakatiis si Lorenzo at nagpa siyang bumalik sa Quezon City. Sumakay siya ng taxi at tumiretso sa bahay ng kanyang anak na si Marco at manugang na si Rachel. Sinalubong siya ng mga yakap at halik, ngunit hindi maikakaila ang pag-aalala sa mga mukha ni na Marco at Rachel. May kakaibang nangyayari kay Lorenzo at ramdam nila na kailangan nilang maghanda sa maaaring mangyari. Habang tumatagal, lalo pang lumala ang sitwasyon. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, bigla na lang hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Rachel at tinawag itong Esperanza, pangalan ng kanyang unang pag-ibig. Nagulat ang lahat at nagsimula ng magduda kung hanggang saan naabot ang pagkalito ng matanda. Ang hapunan na dapat sana'y masaya, bigla na lang nabalot ng katahimikan at tensyon. Sa anluntiang pahingahan, isang tahimik at malinis na pasilidad para sa mga matatanda, nagpakita ng kakaibang ugali si Lorenzo. Nagwawala siya, sinisira ang mga gamit sa kanyang kwarto, at sumisigaw ng mga paratang ng pagnanakaw laban sa mga staff. Para siyang may hinanakit sa mundo at walang makapagpapakalma sa kanya. Sa isang therapy session, ibinahagi ni Lorenzo ang tungkol sa Haring Dilim, isang katang-isip na karakter na sinisi niya sa pagkawala ng kanyang mga gamit at sa pagpapahirap sa kanya at sa kanyang yumaong asawa. Ang kanyang mga salita ay puno ng takot at galit, na para bang ang Haring Dilim ay tunay na nag-e-exist sa kanyang mundo. Nang bumisita si Marco, hindi inaasahan ang nangyari. Biglang sinugod ni Lorenzo ang anak. Akala niya si Haring Dilim ang kaharap niya. Nagdulot ito ng matinding sugat sa braso ni Marco at nagpasya ang staff ng luntiang pahingahan na higpitan ang seguridad kay Lorenzo. Ang pag-atake na ito ay nagdulot ng mas malaking agam-agam sa pamilya. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng Haring Dilim at hanggang saan ito magdadala sa kanila? Ang bawat kilos ni Lorenzo ay tila isang palaisipan na kailangang lutasin at sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang itong nagiging komplikado. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa pamilyang ito na ngayon ay nababalot ng takot at kawalan ng kasiguraduhan? Sa isang tahimik na umaga na puno ng pangungulila at misteryo, natagpuan si Lorenzo na hindi na humihinga sa kanyang kama. Nakakuyom sa kanyang mga kamay ang isang lumang retrato ni Marta na parang may mahigpit itong pinanghahawakan hanggang sa kanyang huling sandali. Ang kwarto ay tahimik, ngunit ang kalungkutan ay sumisigaw sa bawat sulok.
Sa libing ni Lorenzo, ang pamilya ay nagtipon para sa huling paalam. Habang nagdarasal sila, may kakaibang naramdaman si Marco. Isang anino ang gumagalaw sa likod ng mga puno na parang may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Ang aninong iyon ay nagdulot ng kakaibang takot kay Marco, isang takot na hindi niya maipaliwanag. Pag-uwi mula sa libingan, hindi mapakali si Marco. Sa bawat sulok ng kanyang mata may malaking anino na tila sumusunod sa kanya. Ang guni-guni ba ito o isang masamang espiritu? Ang presensya ng Haring Dilim ay tila nagiging totoo na sa kanyang paligid. Sa kanilang bahay, habang inaayos ni Marco ang mga gamit ng kanyang ama, isang malamig na simoy ng hangin ang biglang dumaan. Ang mga kurtina ay gumalaw na parang may nagtaboy dito. Kahit pa nga sarado ang lahat ng bintana. Ano ba ang nangyayari? May kakaiba bang nangyayari sa kanilang tahanan? Isang gabi, biglang nagising si Marco sa tunog ng mga hakbang sa pasilyo. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, ngunit walang tao roon. Ang mga anino na hugis tao ay gumagalaw sa dingding na parang may sariling buhay. Ang dilim ng gabi ay nagiging entablado ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ano ang ibig sabihin ng mga ito para kay Marco? Ang bawat hakbang ni Marco ay nagdadala ng mas maraming katanungan kaysa sa mga sagot. At habang lumalalim ang gabi, isang mas nakakakilabot na katotohanan ang nag-aabang sa kanya. Ano ang lihim na dala ng mga aninong iyon? At paano ito magbabago sa takbo ng kanyang buhay? Isang tahimik na gabi, nasa sala si Rachel nagbabasa ng libro habang ang tanging ilaw ay nagmumula sa lampshade. Biglang namatay ang ilaw at sa ilang segundo ng kadiliman, naramdaman niya ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Nang bumalik ang ilaw, napatingin siya sa larawan ni Lorenzo na nakasabit sa dingding. Sa kanyang gulat, gumalaw ang mga mata sa larawan, tila tumitingin ng diretso sa kanya. Napasigaw si Rachel sa takot at ang kanyang puso ay tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinabukasan, habang nag-aayos si Rachel ng mga gamit ni Lorenzo, natagpuan niya ang isang lumang photo album. Dahan-dahan niyang binuklat ito at napahinto sa isang pahina kung saan may larawan si Lorenzo kasama ang isang lalaking kamukha ng kinatatakutan nilang Haring Dilim. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at takot. Ano ang koneksyon ng lalaking ito kay Lorenzo at bakit ngayon lang nila ito nakita? Sa pagtuklas ng lumang larawan, hindi maikakaila ang bagong takot na bumalot sa pamilya. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagtatago ng lihim na maaaring magbunyag ng mas malalim na misteryo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito at paano nila haharapin ang mga susunod na pangyayari? Sa isang gabi na puno ng katahimikan, mag-isang umiinom si Marco ng kape sa sala. Ang orasan sa dingding ay tila mabagal ang pagtakbo at ang lamig ng hangin ay kakaiba sa karaniwang gabi. Bigla na lang may kumalabog sa kusina at ang isang baso ay natagpo ang basag sa sahig na walang malinaw na dahilan. Tumayo ang balahibo sa kanyang katawan at ang kanyang puso ay nag-umpisang tumibok ng mabilis. Nagpunta si Marco sa banyo upang hugasan ang mukha at tanggalin ang pagod at kaba na kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa salamin at sa pag-angat ng kanyang ulo, isang nakakatakot na figura ang sumalubong sa kanyang refleksyon. Ang Haring Dilim ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga mata nito'y tila ba nangungusap ng isang katotohanang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang mga guni-guni ni Lorenzo na dati inakala nilang bunga lamang ng sakit sa pag-iisip ay tila may mas malalim na kahulugan na naghihintay na matuklasan. Sa huli, natutunan ng pamilya na ang mga anino ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. At kung minsan, ang mga ito'y bumabalik upang ipaalala sa atin ang mga lihim na hindi pa nalulutas.
Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat sulok ng inyong kwarto, baka may haring dilim na nagmamasid. Mag-ingat at hanggang sa muli mga ka-horror.